Hello mga kasari, magandang hapon po sa ating lahat. So my name is Joy Bilardo, isang kasari here in Batangas. So kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. So in this video mga kasari ay may i-share lang po ko sa inyo na napaka-importante, lalong-lalo na sa ating may mga sari-sari store business. Para rin po ito sa mga nahihirapang magpatakbo ng kanilang mga tindahan. So, wag na natin patagalin mga kasari, umpisahan na po natin. So, unang-una mga kasari ay tamang presyo lang po ang dapat natin gawin sa pagpapatong ng mga items. Yan mga kasari. Doon po sa mga dilata, yung mga Ligo size, ang patong ko lang po doon ay nasa 3 pesos. Yan, normal po ay 3 pesos. Then yung mga chicharia ko po ay nasa 2 pesos lang po ang aking tubo. Yan mga kasari. Diyan po tayo babawi. Lalo na kung tayo ay maraming kakompetensya. Napaka-effective po mga kasari na mas mababa ang inyong presyo kaysa naman mapataas ang inyong presyo. Kasi hindi po kayo pupuntahan ng mga customer natin. Yan. Yan po mga customer na yan ay nagkakanbas din po yan ng mga presyo. Lalo at marami kayong magkakahilera na magkakakompetensya na maraming mga tindahan at sari-sari store din. Yan. Dapat talaga ay nasa tamang presyo lang po ang ating pagpapatong talaga sa ating mga items. Yan. Kompletuhin at wag po tayo magpapawala ng fast moving items. Yes. Ang fast moving items po, yan po yung mga basic needs na kailangan ng mga tumer. So, kagaya ng mga sabon, shampoo, kape, asukal, yan mga kasari. Wag po tayo magpapawala ng ganyang mga items, lalo na at marami tayong kakompetensya. Yan. Pag po kasi tayo ay nawala ng fast moving items at wala tayong naibigay sa mga tumer, ay mayroon pong tendency na lumipat sila at magkaroon ng bagong paboritong tindahan na doon na sila mawiwiling bumili. So, iwasan po natin maubusan. Bumili na po tayo agad kapag nauubusan tayo ng stocks, lalo na po ngayang fast moving items. And then, ang susunod po mga kasari ay maging mabait po tayo sa kanila. Yan, kagaya ng sinabi ko, kapag may mga nagtatanong, tapos hindi naman po bibili, wag po natin silang susungitan. Or wag po nating ipapakita sa kanila na tayo po ay naiinis. Yan. So, dapat pakasamahan po natin, sagutin po natin kung ano man yung tinatanong ni Tumer. Yan. Kasi yan po mga yan ay hindi natin masisisi. Yes, kasi gusto lang nilang malaman yung presyo mo at yung presyo ng iba. So, kung mas matbaba ang presyo mo at nalaman niya, so sa inyo yan bibili. Kaya wag po nating susungitan ang ating mga customer. Mga kasari, importante din to. Lalo na kung ang inyong puhunan ay galing sa utang. So, iwasan nyo po ang magpautang sa inyong mga tumer. Yan, mga kasari. Iwasan. Yan. Yan sinasabi ko sa inyong iwasan. So, basta wag kayong ang magpapautang sa mga tumer. Kasi mahirap na pong ibalik yan. Hindi nyo naman alam kung mababayaran agad. Kung kailan mababayaran, yan. So, wag nating yung pamihasahin at wag nating paumpisahang magpautang kasi once na magpautang kayo ay ganyan at ganyan na lang ang gagawin ng inyong tumer. So matutulog ang inyong puhunan. So iwasan mga kasari ha. So para mapalago at mapaikot natin ang husto ang ating puhunan. Yan. So, ang next mga kasari ay dapat mabilis tayong magtinda at mag-assist sa ating mga tumer. Yan. Napaka-importante din po ng ating bilis sa pagtitinda dahil may tendency nga pong mainip. Kunyari, may sunod pang customer, bali may 3 pang customer. Yan. Na-experience ko po yan dito sa tindahan, lalo at mag-isa lang po. So, ang ginagawa ko pong technique para mapabilis ang aking pagtitinda ay yung kagaya ko nila mga bigas, yung mga dapat i-repack na ninyo. Lalo at mag-isa kayo sa store, dapat may nakahanda na kayo para mabilis ang inyong pagbibigay sa tumer. Kasi once na mainip yan, pupunta po yan sa ibang tindahan. So, mawawalan po tayo ng benta. At mawawalan din tayo ng tumer. So, importanteng mabilis tayo mag-assist. Diba mga kasari? Yan. And the next mga kasari ay napaka-importante din po nito. Huwag po tayo magpapawala ng panukling bariya sa ating kaha. Kasi mga kasari, pag nawalan tayo ng panukli,
or barya, mawawalan tayo ng benta. Bakit mga kasari? Kasi wala, kunyari magbayad si Tomer ng 500, di nakuha niya is kahit 30 pesos. Sayang din po ang kita natin. So, may ibalik natin yung pera kasi wala tayong panukli. So, gawin po nating na lagi tayong bago magbukas ng ating tindahan ay mayroon na po tayong nakareserba na panukli sa ating kaha. Yan mga kasari. Kasi sayang talaga ang benta pag hindi natin nasuklian, di ba mga kasari? So, ayun po, importante din po iyon. And next po mga kasari ay dapat po ay malinis, maayos ang ating display ng ating tindahan. Yan. Yung alam nyong nakaka-attract siya sa mga Tomer. Yung sabi ko sa inyo nung last vlog ko, dapat yung kung maaari po ay yung mga stocks nyo, yung mga paninda nyo ay kita ni Tomer. Yan. Diyan po kayo makakahakot ng maraming customers. Yan. Kunyari ang bibilhin lang po nila ay kunyari ay shampoo. So, may nakita sila sa inyong mga sabong panlaba. So, makakabili na rin sila sa inyo at mapapadami pa ang inyong benta. So, ganyan po yung nangyayari sa akin dito sa tindahan. Meron akong Tomer na yun, nakikita yung mga items. Sabi niya, ate, pabili na rin pala ako ng Tide. Yan. Kasi, wala na rin akong Tide nakita ko sa display mo. So, buti na lang ang display mo ate is kita namin para hindi na kami pauli-uli sa inyong tindahan. Yan. Ganyan yung mga eksena ng mga Tomer na nakakatulong talaga na ini-share ko sa inyo para makatulong din sa inyong mga kasari. So, dapat ang ating display ay kita ni Tomer. Yan. Maayos at malinis. So, pag magabok na ang ating magabok, kunyari may bibili na, di ba maiwasan yung gabok sa tindahan, lalo at malapit kayo sa kanto or malapit kayo sa daanan ng mga sasakyan, napakagabok kagaya dito sa amin. So, bago tayo magbigay ng items, ay punasan muna natin yung gabok na nasa ibabaw and then saka po natin ibigay sa Tomer. Yan. Kasi iba-iba po ang ugali ng Tomer pag once na bumili sa inyo, lahat mga bagong Tomer, makita nila na magabok na, hindi na kayo bibilhan yung mga yan. So, kailangan may nakahanda po tayong basahan sa tabi para once na magabok or may madumi sa ating items ay mapupunasan po natin. So, yan, importante din po yan mga kasari. So, next mga kasari ay pag may ma-experience kayong ganito. So, may hanap si Tomer na wala sa inyong tindahan. So, wag nyo sasabihin wala. Yan. Isa rin po yan sa mga diskarte ko dito sa aking tindahan. Kunyari, may naghanap sa inyo ng aluminum foil. Yan. So, wala kayo kasi hindi naman siya fast-moving items. Yan. Sabihin nyo na lang mga kasari na, naku, madam or ate or kuya, naubusan po ako ng aluminum foil. Kauubos lang po. Yan. Ganyan mga kasari ang sasabihin natin para sa susunod ay bumalik sila dito kung sakaling kailangan pa nila ng foil. Baka kasi isipin nila pag sinabi natin wala ay hindi talaga tayo nagtitinda. At kunyari second attempt nila ay hindi na sa inyo magtatanong kasi ang sagot nyo ay wala. Na parang sa isip nila ay hindi talaga kayo nagtitinda. So, importante din po yun mga kasari. Yan. Isang tips ko pa rin po sa inyo mga kasari ay magtinda pa rin po kayo ng hindi fast moving items. Yan. Kasi may time po na hindi nga po fast moving pero sa ibang araw may nadating na araw na nabibili siya kagaya ng mga floor wax. Yan, hindi po siya fast moving ha, pero dapat meron tayo. Bumili lang po kayo ng mga dalawang piraso, kunyari dalawang red, dalawang white, yan. Kasi minsan may naghahanap talaga, minsan kailangan nila sa school. Para pag nagtanong si Tomer, meron tayo. Kaya kagaya ng mga floor wax, yung mga thumbtacks, yan yung mga biglaang kailangan, yung mga ganyan, mga sinulid, yan, yung mga non-fast moving items po mga kasari. Magbenta rin po tayo kahit pailan-ilan, kahit pa isa-isa or pa dalawa-dalawa. Kasi makakatulong rin po yan sa ating tindahan. Yan. At napaka-importante pa pong tips sa ating sari-sari store ay iwasan po nating magsara bukas ang ating tindahan. So, gawin nating mayroon tayong oras ng pagbubukas at magkaroon din po tayo ng oras ng pagsasara. Yan mga kasari. Kasi pag mayroon po tayong ganyan oras ng pagbubukas, yung daily open, daily close, ay alam po nila kung anong oras sila pupunta dito sa inyong tindahan at kung anong oras sila hindi pumunta. Kasi once na
Tsaka once na kayo ay palaging sarado, nawawalan niya ng gana sa inyong bumili. Kasi may isip nila na, ala, sarado doon sa tindahan na dito na lang tayo bumili. Yan. Kaya importante po na hindi po tayo palagi magsara at magbukas ng tindahan. Ugaliin po nating maging consistent sa ating pagbukas ng tindahan, mga kasari. Kasi importante din po yan. Yan. Ang last po nating tips, mga kasari, ay kung kayo po ay merong kung kayo po ay hindi ang nagmamanage ng inyong tindahan, ay piliin po natin yung talagang mapapagkatiwalaan, mga kasari. Wag po tayo basta-basta kukuha ng hindi natin masyadong kakilala, kasi sa kanila din po minsan nakasalalay ang ikakalugi at ikakaangat ng ating tindahan, mga kasari. Magkaroon tayo ng record book, transaction nila sa bawat nabili sa kanila, or magkaroon tayo ng CCTV para mas kampante tayo sa kanilang mga ginagawa. Pero mas maganda po talaga na tayo ang namamahala ng ating mga kaha sa ating mga negosyo or sari-sari store, mga kasari. Kung pwede talaga ay tayo talaga, mga kasari, kasi iba na po pagdating sa pera, mga kasari. Marami pong nasisira pagdating dyan. So yun po, kung hindi po talaga pwedeng kayo at kayo ay may ginagawa or may trabaho, yun nga po, maglagay po kayo ng inventory, magbigay kayo sa kanila ng record book, at bawat transaction ay ililista nila, mga kasari. Yan. So mga kasari, hanggang doon na lang po ang ating mga tips at useful na pwede nyong gawin sa inyong mga sari-sari store upang magkaroon po tayo ng mas benta at mas malaking benta, or mas palago pa natin yung ating tindahan. So sana nakatulong at share na ideas ay sana po ay nagustuhan ninyo at nakakuha talaga kayo ng mga techniques na aking ginagawa rin sa aking tindahan. Yan. So yun lang, mga kasari, and thank you for watching.